The Eternal Bloodline. Kabanata 78. Napatigil si Kyle sa kanyang kinatatayuan at napatingin sa umiiyak na babae. Napangiwi sa sakit ang lalaking nakaupo sa upuan nang linisin niya ang kanyang sugat. Hinaplos niya ang buhok nito na may malabong ngiti. I am fine. Don't cry. I am just a normal worker who went there to earn some easy money. Hindi ko akalain na ito ay kakapusan ng buhay ko. Let's leave this place, it's not safe anymore. Hinampas ng babae ang kamay niya. Kamusta ka na? Tingnan mo ang sugat. Napakalalim nito. Hindi gumagana ang 5 medium grade healing potion. Para magaling ito ng lubusan kailangan natin ng high grade healing potion. At saka, paano ka maglalakbay sa ganitong kondisyon? Ang kanyang boses ay naging mahina at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Aaliwin siya ng lalaki nang tumahimik si Kyle para ipaalam ang presensya niya. Isang maingat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng lalaki. Tumayo siya sa gitna ng dumudugong sugat niya at hinawakan ang palso ng babae para itago ito sa likuran niya. Sino ka? Malamig ang boses nito at nataranta ang babae nang makita ang sugat nito. Napatingin siya kay Kyle at tumigas ang ekspresyon niya. Anak, bakit ka bumalik? Tumingin si Kyle sa maingat na mag-asawa sa isang segundo at kumuha ng healing potion mula sa kanyang isip. Ito rin ang gayuma na ibinigay sa kanya niyo noong nakaupo siya sa loob ng kuweba. I mean no harm. Nakita ko lang ang blood trail at bumalik para tingnan. Ipinakita niya sa kanila ang nakapagpapagaling na potion. Ito ay isang mataas na uri ng healing potion. Maaari ko itong ibigay sa iyo. Tumingin saglit ang lalaki kay Kyle tapos tumingin siya sa babaeng nakatayo sa likod niya. May binulong siya sa tenga nito at sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit pamilyar siya sa bata. Gayunpaman, vigilante pa rin ang ekspresyon niya nang lingunin niya si Kyle. Naniniwala akong napakalakas mo although I can't sense your rank. What do you want in exchange? There is no way you want to give you such a expensive potion for free. Napatingin si Kyle sa kanila at dumiretso sa punto. Gusto kong malaman ang tungkol sa auction. Wala na. Bakas ang gulat na ekspresyon sa mukha ng lalaki nang marinig ang binata na nakatayo sa kanyang harapan. Natigilan din ang babae. Napatingin siya sa figure ni Kyle at lumayo sa lalaki. Anak, napakadelikado. Bakit gusto mong malaman ang tungkol sa auction? Seryoso ang boses niya dahil mukhang inosente ang batang nakatayo sa harapan niya. Sayang naman kung may tragic siyang naranasan. Mas lalong gumanda ang impression ni Kyle sa babae. It doesn't matter. Just tell me about it and I will give you the healing potion. It's a win-win situation because after using the potion both of you can leave this place. Nag-alinlangan siya pero tumango siya. Sa huli, sapat na ang bata upang magpasya para sa kanyang sarili. Gayun din, kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sino ang nakakaalam kung kailan darating ang kanilang mga kaaway sa tindahan? Tumingin siya sa nasugatan na lalaki at sinenyasan itong magtiwala sa bata. Kumunat ang noo ng lalaki pero umupo siya at nagsimulang magkwento ng nalalaman niya sa auction. Ang alam ko lang ang location ng auction and the fact na magsusubaste sila ng maraming alipin. Wala nang iba. Humakbang si Kyle. Inabot niya ang healing potion sa lalaki sabay tango. Tama na. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Kyle sa shop. Inilabas niya ang communication crystal na binili ni Regis para sa kanya at itinurok ang kanyang mana sa crystal. Bahagyang nanginig ang kristal at makalipas ang ilang minuto ay mula sa kristal ang boses ni Regis. Kyle! Where are you? Akala namin nasa weapon shop ka pero nung nag-check kami wala ka na. Tumingin si Kyle sa paligid at nagsimulang maglakad pabalik sa tindahan ng armas. I am not far from that shop. Just tell me your location. Tumigil sandali ang boses ni Regis. Bumalik ka na lang doon sa lugar kung saan tayo naghiwalay. Tsaka yung iba tapos tumingin-tingin at gusto nang bumalik kasi nakakatamad na ngayon. Sige. Pinutol ni Kyle ang koneksyon at nagsimulang tumakbo sa karamihan. Kumikislap ang kanyang figure at sa loob ng ilang minuto, nakarating na siya sa harap ng stall kung saan ginamit niya ang kanyang apoy upang i-freeze ang mga daliri ng lasing na lalaki. Matagal nang bumalik sa normal ang kapaligiran sa paligid at hindi na makita ang katawan ng lalaking walang malay. Baka pagkaalis ni Kyle ay kinuha ng mga kaibigan niya ang katawan ng lalaki. Matiigang naghintay si Kyle at pagkaraan ng 10 minuto ay may nakita siyang ilang pamilyar na figure na naglalakad palapit sa kanya. Lumapit siya sa kanila nang walang pagmamadali. Ang unang nakapansin sa kanya ay si Sinon. Gulat na bulalas niya. Naggupit ka.
Nanlaki ang mata niya at tumingin kay Kyle ng maasim na ekspresyon. Ayokong aminin pero medyo nagseselos ako. Tinapik ni Regis ang balikat niya sabay tawa. Medyo lang. Hinampis ni Sinon ang kamay niya at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Guwapo ako kaya konti lang para sa akin. Not sure about you. Napawi ang ngiti ni Regis ngunit isa siyang malaking puso kaya hindi niya pinansin ang sinabi ni Sinon. Gayunpaman, nagdilim ang kanyang ekspresyon nang tumango sina Neve at Faith sa sinabi ni Sinon. Humalukip-kip siya ng may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tingnan natin kung sinong mas gwapo kapag sinuntok ko ang mukha mo ng isang beses o dalawang beses. Malungkot ang mukha ni na Sinon, Neve, at Faith. Akmang tatakbo na sila nang napabuntong hininga si Yo sa gawin nila. Tumigil ka na sa pakikipag-away. Humakbang siya para pigilan sila ng tuluyang damapo ang tingin niya kay Kyle. Natigilan siya saglit at tumingin sa ulo nito. Isang mahinang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan. Mas mahaba ay mas mabuti. Napakadilim ng boses niya na natangay ng hangin at walang nakakarinig. Napatingin si Kyle kay Regis na handang bumuhos ng dugo dahil lang sa hindi kagandahan. Ahem. Hindi ko naman sinasadya. Siya si Sinon. Ipinilig niya ang kanyang ulo para malinisan ang kanyang isipan at nakuha ang kanilang atensyon. Guys, nakita ko ang lokasyon ng auction. Natigilan silang lahat at nakinig ng mabuti kay Kyle. Delikado pero gusto ng lahat na malaman ang tungkol dito. Kaya naman hindi ako pumunta doon mag-isa. So, may gustong sumama sa akin. Huminto si Kyle at hinintay na matuno nila ang impormasyon. Noong una ay nag-aatubili siyang sabihin sa kanila ngunit naalala niya ang katotohanan na ang lahat ay pumayag na pumunta dito dahil sa kanya. Siya ang nagmungkahi na dapat nilang kumpirmahin ang mga chismis tungkol sa auction. Ang unang nag-react ay si Yo. May mga narinig din kaming bulungan tungkol sa paksang ito sa isang restaurant. Gayunpaman, nang sunggaban ni Regis ang ilan sa kanila para tanungin walang alam tungkol sa lokasyon ng auction. Sabay-sabay tayo para kumpirmahin kung totoo ito. Pagkatapos, ipapaalam ko sa aking ama. Nasa malapit siya at agad na pupunta. Nag-isip sandali si Regis at tumango. Delikado pero kung darating ang tatay niyo sa tingin ko ay wala na tayong dapat alalahanin. Tumango rin sina Neve at Faith. Ang natira na lang ay si Sinon pero nang lumingon ang lahat para titigan siya, napabuntong hininga siyang itinaas ang mga kamay. Sino ba naman ako para tanggihan kapag pupunta na lahat? Siyempre, pupunta rin ako. Tumango si Kyle sa kanila at tumingin sa silangan. Tara na. Nagsimula na siyang maglakad at sumunod naman ang iba sa likuran niya. Huminto sila sa ilang lugar sa daan pero makalipas ang isang oras, huminto si Kyle sa harap ng isang restaurant. Napakalaki nito na may gayak na arkitektura at malalaking bintana. May nakasabit na signboard sa itaas ng malaking pinto na binuksan para salubungin ang mga customer. Napansin ni Kyle na nakataas ang kilay na masyadong masikip ang paligid. Sa unang tingin, lahat ay mukhang abala sa iba't ibang aktibidad ngunit nang mas malapitan ay nakita niya ang maraming individual na nakasuot ng mag-agarang damit. Ang kalyeng ito ay puno ng mayayamang individual o sila ba ay mga maharlika. Naglakbay ang tingin niya sa restaurant nang tapikin ni Regis ang balikat niya. So saan tayo susunod? Wala akong nakikitang kakaiba dito. Tumingin si Kyle sa kanila at nagsimulang maglakad pero imbes na pumunta siya sa restaurant, pumasok siya sa isang madilim na eskinita na nasa tabi ng restaurant. Si Regis at ang iba ay tahimik na sumunod sa kanyang likuran. Makalipas ang isang minuto, tumahimik ang mga hakbang ni Kyle at huminto siya sa ilalim ng anino ng isang pader. Bumalik ang tingin niya sa lahat at itinuro ang nasa harapan niya. Nandito na ang pasukan. Underground ang ginagawa nilang auction. Napatingin silang lahat sa lugar na itinuro ni Kyle at dumapo ang kanilang mga tingin sa isang tumpok ng mga kahon na gawa sa kahoy na nakasalansan sa harap ng isang maliit na metal na pinto. Dalawang matangkad na figure na nakasuot ng itim na damit ay tahimik na nakatayo sa labas ng pinto. Saglit na nanood si Kyle at ang iba pa. Pagkatapos ng bawat minuto, ilang individual na nakasuot ng mga robe o marangyang kasuotan ay darating sa harap ng metal na pinto. Magpapakita sila ng isang asul na card sa isa sa mga matataas na figure at ang pintong gawa sa metal ay bubukas para makapasok sila sa loob. Napabuntong hininga si Regis at pinaningkitin ng mata ang dalawang matangkad na figure. Anong sunod? Tumingin siya sa iba at nanlaki ang mga mata. Ha! Nasaan sina Kyle at Yu? Pinatahimik siya ni Sinon at tinuro ang likod niya. Si Yu is informing her father and Kyle. He said he is going to hear him, some blue cards.
Isang nalilitong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Regis. Pahiram. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nasagot ang kanyang tanong nang makita niya kung paano hiram ni Kyle ang mga asol na baraha. Napakurap-kurap si Regis sa pagtataka. Hindi lang siya kahit sina Sinon, Neve, at Faith ang natahimik nang makita si Kyle. Kinikidnap niya ang ilan sa mga individual na dapat ay papasok sa metal na pinto. Hindi sila pinatay ni Kyle, sa halip, tinapik niya ang kanilang mga leeg para mawalan ng malay bago maabot ng mga individual na iyon ang matatangkad na figure. Napaka-smooth at fast ng proseso kaya bago pa makapag-react si Regis at ang iba ay nasa tabi na nila si Kyle na may dalawang walang malay na katawan. Inihagis niya ang mga katawan sa kanila na may seryosong ekspresyon. Tingnan mo ang mga card. Ibinuka ni Regis ang kanyang bibig para magsalita ngunit wala na si Kyle para mangkidnap ng ilan pang individual. Bakit parang ang husay niya dito? He murmured under his breath at tumingin sa iba na sinusuri na ang mga walang malay na katawan. Tiningnan siya ni Sinon ng inosenteng ekspresyon. Don't worry. Hiniram lang namin yung cards. Wala nang iba. Kinurot ni Regis ang kilay at tinapik ang balikat ni Sinon. Bakit card lang ang hinahanap mo? Ngayong ginagawa na natin hiram, na lang natin lahat. Natawa siya sa sarili niyang sinabi at kumikinang ang mga mata ng lahat. Inalis nila ang lahat ng mahahalagang bagay sa mga walang malay na katawan. Bumalik si Kyle na may dala pang dalawang figure at bago pa siya makapagsalita ay winagayway na ni Regis ang kanyang kamay para pigilan siya. We need 6 cards, 4 done, 2 more to go. Go grab 2 more figures. Nagsalubong ang kilay ni Kyle pero tumango siya at bumalik. Maya-maya, may hawak na 6 na blow card si Regis na may kasamang evil green. Kung titingnang mabuti ay mapapansin nila ang maraming kumikinang na singsing na imbakan sa kanyang mga daliri. Ang iba ay nakatayo sa likuran niya na may maasim na ekspresyon. Inagaw ni Kyle ang figures. Nahanap ni na Sinon, Faith, at Neve ang mga card. Gayunpaman, ang nakakuha ng pinakamaraming benepisyo ay si Regis. Napaka-unfair. Kasabay nito, pagkatapos ipadala ang kanyang lokasyon sa kanyang ama ay bumalik si Yu sa kanila na may desmayadong ekspresyon. Balik na daw tayo, sabi ni Dad. Maya-maya pa ay darating na siya dito at aayusin ang lahat. Napatingin si Kyle sa kanila at naisip na baka gusto nilang bumalik pero si Regis ay nag-flash ng card sa harap ni Yu sabay ngisi. Bisita na lang tayo sa auction. Nasa atin lahat ng kailangan natin. Nagningning ang mga mata ni Yu at nagmamadaling kinuha ang isa sa mga card sabay tango. Kahit delikado ay ayaw niyang bumalik na lang nang hindi man lang tumitingin sa auction. Pinagmasdan niya ang mga walang malay na figure na nakahiga sa gilid at tumingin sa iba na handang maglakad patungo sa metal na pinto. Okay lang ba na iwan na lang sila dito? Binaling ni Kyle ang tingin sa mga figure. Ayos lang. Ilang sandali pa ay hindi na sila majay gising. Matapos hatiin ang mga baraha, lahat sila ay tahimik na lumabas mula sa mga anino at nagsimulang maglakad patungo sa dalawang matangkad na figure. Dumaan sila sa maraming kahon na gawa sa kahoy at nakarating sa harap ng metal na pinto. Ang isa sa mga matangkad na figure ay tumingin kay Kyle na may tahimik na titig at ipinakita sa kanya ni Kyle ang asul na card. Hinablat ng lalaki ang card at matapos inspeksyonin ito ng ilang segundo ay tumango ito at binuksan ang pinto sa likod niya. Pwede ka nang pumasok. Tumingin ulit si Kyle sa iba at humakbang sa pintuan. Pagkatapos niyang mawala, tumingin ang matangkad na lalaki sa iba at hiniling na ipakita sa kanya ang mga card isa-isa. Sa huli, lahat sila ay pumasok sa metal na pinto nang napakadali na ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Sa sandaling pumasok si Kyle sa metal na pinto, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng isang dimly lit stairway. Ang hagdan ay bumababa, nawawala sa mga anino. Sumulyap siya sa hagdan ngunit hindi gumagalaw at hinintay ang iba. Ilang segundo ang lumipas ay umalangaw-ngaw sa likuran niya ang mahinang boses ni Regis. Nangunguna ito sa ilalim ng lupa. Tumango si Kyle at nang dumating na ang iba sa likuran niya, humakbang siya pasulong. Ang magaan na gininto ang apoy sa magkabilang gilid ng hagdan ay kumikislap sa isang mainit na kinang at sa loob ng isang minuto, narating nila ang dulo ng hagdanan. Gayunpaman, biglang nagbago ang tanawin at isang maliwanag na bulwagan ang lumitaw sa harap nila. Ang bulwagan ay napuno ng maraming upuan at mesa na inookupahan ng maraming bata at matatandang individual sa iba't ibang kasuotan. Ang karaniwan lang sa kanila ay mukhang mayaman silang lahat. Napuno ng tawanan ang kapaligiran ngunit tumigas ang ekspresyon ni Kyle ng makarinig ng ilang muffled sounds.
Lumibot ang kanyang tingin sa paligid at dumapo sa sulok kung saan tahimik na humihikbi ang dalawang nakakidena na elven na babae na nakasuot ng hayagang damit, ngunit ang mga taong nakaupo sa bulwagan ay hindi man lang kinilala ang kanilang pag-iyak. Sa halip, tinitingnan nila ang kanilang mga katawan na may nakakadiri na mga mata. Napaiwas ng tingin si Kyle at walang ekspresyon ang mukha. Ito ay mas mahusay na hindi kumilos ng walang ingat. Bukod dito, sa pagpasok niya sa bulwagan ay nararamdaman niya ang maraming mga mata sa kanyang katawan. Katulad niya, nagalit din si Regis at iba pa, ngunit nang magsimula na siyang gumalaw, tahimik silang sumunod sa kanya. Maraming mga mata ang nakasunod sa kanilang mga galaw habang naglalakad sila patungo sa malapit na mesa, ngunit pagkatapos ay pinigilan sila ng isang medyo may edad na lalaki na may buhok na esmeralda na nakangiti. Ang lalaki ay nakasuot ng mahabang Amerikana na maraming manipis na pilak na mga string na nakasabit sa kanyang mga braso. Lumiwanag ang mga mata ng lalaki sa kanilang paligid bago siya tumingin kay Kyle na may malawak na ngiti. "Hello sir, my name is Malar. I am the person in charge of send everyone to their specific seats. However, matalim ang mata niya. I have never seen you before. Magiging mabait ka bang ipakita sa akin ang iyong card?" Hindi man lang kumibo si Kyle sa kanyang titig at mayabang na ikinaway ang kanyang kamay. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay pinagpapawisan siya dahil hindi niya naramdaman ang ranggo ni Malar. Sigurado si Kyle na ang lalaki ay hindi bababa sa ranggo. Hindi lang iyon, naramdaman niya ang ilang mas malakas na presensya sa paligid niya. Nagsimulang purihin ni Regis at ng iba pa ang loob ni Kyle nang makita nila kung paano tumingin si Kyle sa lalaking may arrogant na ekspresyon at may lumabas na blue card sa pagitan ng kanyang mga daliri. Itinago ni Kyle ang pawisan niyang palad at ini-flash ang card sa harap ni Malar. Sapat na ba ito? Nakangiting tinitigan ni Malar ang card, ngunit napawi ang kanyang ngiti nang mapunta ang kanyang mga mata sa gintong inukit sa gilid. Sa sumunod na segundo, pinagpawisan siya at napayuko sa harap ni Kyle na may apologetic expression. "Sir, I apologize. Hindi ko alam na VIP guest ka pala." Nagulat si Kyle sa biglaang pangyayari. Tinitigan niya ang card na may komplikadong ekspresyon. Isang VIP card. Nagulat man siya ay agad niyang pinakinis ang ekspresyon niya at napapikit ng malakas. "I am quite disappointed, but because my friends are following me I won't create a big issue. Just show you SR seats." Gulat na tumanggo si Malar at pinunasan ang kanyang pawis. Ngayon, hindi man lang siya naglakas loob na tingnan si Kyle ng diretso dahil iilan lang ang may VIP card. Gayon din, inutusan ng staff na kumpletuhin ang kanilang bawat kahilingan sa lahat ng halaga. "Please follow me. Magsisimula na ang auction within an hour." Tumalikod siya at nagsimulang gumalaw. Dumaan sila sa maraming tao at nagtungo sa dulo ng bulwagan. Napataas ang kilay ni Kyle nang makalapit si Malar sa isang pader at hindi man lang huminto. Sa susunod na segundo, nawala ang kanyang katawan sa dingding. Nanlaki ang mga mata ni Kyle habang nakasunod sa likuran niya kasama ang iba. Sa sandaling dumaan sila sa pader ay nakaramdam sila ng malamig na sensasyon sa kanilang mga katawan. Nakangiting ibinalik ni Malar si Kyle at nagsimulang maglakad. Dumaan sila sa isang mahabang makitid na landas na may ilang pinto bago huminto sa harap ng isang pinto. Binuksan ni Malar ang pinto para makita ang isang kwarto para kay Kyle at sa iba pa at lahat sila ay pumasok. Nilaybot ng mga mata ni Kyle ang paligid, isa itong disenteng kwarto na walang laman kundi ilang upuan at mahabang mesa. Ang dingding sa tapat niya ay may malaking siwang na nagpapakita ng lugar sa labas ng silid. Isa pa, dalawa sa mga upuan sa loob ng silid ay inookupahan ng isang lalaking may sungay at isang medyo may edad na elven na babae. Nakangiting tinuro ni Malar ang mga upuan. "Sir, dito na kayo makakaupo ng mga kaibigan mo. VIP din ang dalawa pang bisita. Pakihintay lang, maya-maya lang ay magsisimula na ang auction. At maaari mo akong tawagan anumang oras sa pamamagitan ng pagring ng kampana na nakalagay sa mesa." Tumango si Kyle sa kanya at nawala si Malar sa kwarto. Si Regis na napakatagal na tahimik ay nagpakawala ng malaking hininga. Pinagmasdan niya ang dalawang estranghero na nakaupo sa mga upuan at dahan-daang bumulong. "Pakiramdam ko ay nabuhay ako ng 10 taon. Ngumisi si Kyle at lumipat sa mga upuan. Umupo siya sa isa sa mga upuan, umupo si Yo sa kaliwa niya at ang iba naman ay sa kanan niya. Napatingin silang lahat sa bungad sa tapat nila. Nagpakita ito ng isang malaking lugar na puno ng mga hanay ng mga upuan. Ang kalahati ng mga upuan ay okupado at ang kalahati ay walang laman. Sa dulo, naruroon ang isang malaking entablado na napapalibutan ng mga pulang kurtina.
Katulad ng kanilang silid, may ilan pang siwang sa itaas ng mga hilera ng mga upuan. Tila ang mga silid ay espesyal na ginawa para sa mga VIP upang paghiwalayin sila mula sa mga karaniwang bidder. Nakangiting napatingin ang may sungay na lalaki sa mga kabataang kararating lang sa silid. Mga bata, nandito para magsaya. Naninigas ang ngiti niya nang walang sumagot. Hindi siya pinansin ng tuluyan na parang hangin. Ngumuso sa kanila ang lalaking may sungay at tumigil sa pagsasalita. Si Kyle at ang iba ay matiyagang naghintay para sa pinakahihintay na auction, ngunit ang kanilang paghihintay ay walang saysay dahil makalipas lamang ang 1 minuto ay isang matinis na sigaw ang tumunog mula sa anyo ng mga hilera ng mga upuan. Napapalibutan tayo. Sinalakay ng mga Royal Guard ang lugar na tumakas para iligtas ang iyong buhay. Natigilan ng lalaking may sungay na nakaupo ilang metro ang layo kay Kyle nang marinig ang sigaw. Ano? Paano? Isang madilim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Paano ito naging posible para sa mga Royal Guard na lumitaw dito? Sino ang nagbunyag ng lokasyon? Napasigaw siya ng malakas. Sa labas ng VIP rooms, nagpanik ang maraming individual na nakaupo sa mga hilera ng upuan. Sa sandaling ginawa ang tandang, lahat sila ay sumugod sa labasan. Hindi nagtagal ay naging magulo ang paligid ng entablado na ang lahat ay nagtutulak at naghihila sa isa't isa para manguna. Tumingin sa labas ng siwang ang lalaking may sungay. Wala siyang pakialam sa iba at agad na tumakbo patungo sa pinto. Kailangan niyang umalis sa lugar na ito dahil kapag nahuli siya ay madadami ang buong pamilya niya. Nagmamadali ding lumabas ng kwarto ang babaeng Elven na nakaupo sa tabi niya. Tinitigan ni Kyle ang nanghihina nilang likod at tumingin sa bungad para makita ang sitwasyon. Umalangaw-ngaw sa lahat ng dako ang malalakas na panic voice at naririnig niya ang mga tunog ng labanan sa di kalayuan. Napatingin siya kay Yun na nakaupo sa kaliwa niya. Naramdaman niyo ang kanyang tingin at bumantong hininga na may frustrated na ekspresyon. Marahan niyang bulong na may mapait na ngiti. Mukhang hindi na natin makikita ang auction. Nandito si Dad. Tumawa ng malakas si Regis. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin, gumawa tayo ng gulo. Ang mga namamahala sa auction na ito ay naghanda ng maraming mahahalagang bagay para sa auction. Hiram natin ang ilan sa kanila. Maaari nating tingnan ang paligid para sa sirena rin. Hindi tulad ng maaari silang maglagay ng isang buhay na nilalang sa kanilang mga singsing na imbakan. Naningkit ang mga mata ni na Sinon, Neve, at Faith at napangiti sila nang marinig ang salitang hirem. Kahit na mayaman silang magnakaw sa iba ay mas masaya. Si Yu lang ang hindi nakaintindi sa sinasabi ni Regis. Tiningnan niya sila nang may pagkalito. Tumayo si Kyle at hinimas ang mga kamay niya sabay ngisi. Magsimula tayo sa entablado. Napahawak siya sa dingding at tumalon pababa mula sa nagbubukas na regalo sa silid, dumiretso sa malaking entablado. Tumawa si Regis at tumalon sa likuran niya. Napatingin si Sinon sa dalawa at nagmura ng malakas. Fuck! Ayokong tumalon kahit hindi naman ganoon kataas, ayoko lang ng heights. Naputol ang kanyang pangungusap nang itulak siya ni Neve patungo sa bungad. Umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ni Sinon sa gitna ng magulong pulutong. Tumingin siya sa papasok na lupa na may mga contracted pupils at subconsciously binuksan ang kanyang nakatiklop na mga pakpak upang lumipad. Huminto si Sinon ng 1 pulgada sa ibabaw ng lupa. Puno ng pawis ang kanyang noo at ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Itinulak niya ang kanyang katawan at ligtas na lumapag bago pinandilatan ng masama si Neve na mga mata. Tumingin sa likod si Regis. Tumawa siya ng malakas at pinuri si Neve. Magaling, Neve. Isang ugat ang tumutusok sa noo ni Sinon, ngunit nilunok niya ang kanyang galit. Maghihiganti ako balang araw. Inilagay niya ang pangalan ni Neve sa loob ng kanyang revenge list na may pangalan ni Kyle sa itaas at nagsimulang tumakbo sa likod ni Regis. Si Yu ang huling tumalon pababa mula sa opening. Nakasunod siya sa likod ng mga lalaki na may excited na ekspresyon. Nabigo siya nang hindi niya makita ang auction, ngunit mas maganda ito. Umakyat si Kyle sa stage at tumingin sa paligid. Halos wala na ang mga tao at iilan na lang ang mga taong tumatakbo ng ligaw. Tiningnan niya ang mga pulang kurtina na nakasabit sa paligid ng entablado at hinayla ito palayo sa isang mabilis na paggalaw. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw at isang mahabang makitid na daan ang bumungad sa kanilang harapan. Naningkit ang mata ni Kyle. Sa di kalayuan, nagmamadali ang ilang figure na nakasuot ng formal na kasuotan sa kabilang direksyon. Isa pa, tila marami silang kinakaladkad na parang kulungan. May tao dyan.
Mabilis na tumakbo si Kyle sa likod ng mga figure na may hindi kapani-paniwalang bilis ngunit biglang lumaki ang kanyang mga pupil at ikiling niya ang kanyang katawan upang maiwasan ang isang talim na diretso sa kanyang balikat. Malakas na sigaw ni Regis na tumatakbo sa likuran niya. Kyle! Huminga ng malamig si Kyle at lumingon sa likod, isang kalbong lalaki na nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa ay tumingin sa kanya na may deadpan expression. Ibinuko ng lalaki ang kanyang bibig at tumahol ng malakas. Sino ka? And why the hell are you running on the stage? Umalis ka agad. Naikuyom ni Kyle ang kanyang mga kamao. Bakit hindi niya sinilip ng mas malinaw ang paligid? Ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganitong uri ng pagkakamali. Binalik niya ang tingin kay Regis at sa iba pa. Naglabas siya ng wand mula sa kanyang storage ring. Napatingin siya sa kalbong lalaki na may pag-aalalang ekspresyon. Don't worry Kyle, aawayin ka namin. Agad na sumugod si Regis at ang iba pang mga lalaki kay Kyle at tumabi sa kanya. Lahat sila ay handa ng makipaglaban sa kalbong lalaki ngunit pagkatapos ay itinaas ni Kyle ang kanyang kamay na walang ekspresyon ang mukha. Ang maliwanag na asul na apoy ay sumayaw sa paligid ng kanyang mga daliri, ang kalbong lalaki ay tumingin sa apoy. Ngumisi siya at tumingin sa mga bata na may mapanuksong ekspresyon. What? You all wanna fight with me? Itinaas niya ang kanyang mga mata na may mapagmataas na ekspresyon at A+ rank pressure ang lumabas sa kanyang katawan. Bumaba ang pressure sa katawan ng lahat na parang bundok. Nagsimulang pagpawisan sina Regis, Yu, Sinon, Neve, at Faith dahil sa pressure. Kinailangan ng kanilang buong paghahangad para tumayong matatag sa lupa. Naramdaman ni Kyle ang pressure. Nakakaapekto nga ito sa kanya ngunit hindi iyon sapat para pawisan siya. Natawa ang lalaki nang makita ang mga ekspresyon nila. Just leave. No. No. All of you have pretty faces. It's not a bad idea if I sell you. Naputol ang kanyang pangungusap dahil tumindig ang buhok sa kanyang likuran. Isang malamig na tip ang dumampi sa likod ng kanyang leeg at ang pangamba ay sumilay sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ito. Nagyayelo ang balat niya. Tiningnan niya ang mga batang nakatayo sa harapan niya at hindi makapaniwalang nagsalita. Paano? Malamig na tinignan siya ni Kyle. Isang malaking sibat na gawa sa asul na apoy ang lumulutang sa likod ng lalaki, isang tingin lang mula kay Kyle, at ang lalaki ay mamamatay sa susunod na segundo. Natigil ang pressure na bumababa sa kanila at ang iba ay tumingin kay Kyle nang nanlalaki ang mga mata. Hindi ito nakita ng kalbo ngunit nakita nila kung paano lumitaw ang isang tipak ng asul na apoy sa likod ng lalaki mula sa manipis na hangin. At sa loob ng ilang segundo, ang apoy ay naging hugis ng isang malaking sibat. Ang proseso ay napakabilis at tumpak na kung ang dulo ng sibat ay hindi huminto pagkatapos na hawakan ang leeg ng taong talim ay nasawi siya nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Sa ilalim ng kanilang nagtatakang titig, ang kalbo na lalaki ay nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya naglakas loob na gumalaw dahil ramdam niya kung gaano kadelikado ang dulong dumampi sa kanyang leeg. Nagtaas ng tingin si Kyle sa makipot na daanan nang may umalangaw-ngaw na sigaw sa likuran niya. Ilang segundo ang nakalipas, nakarinig siya ng mahinang tunog ng metal na kinakaladkad sa lupa ngunit natigil ang lahat ng matrap niya ang kalbong lalaki. Napakunot ang noo ni Kyle nang maramdaman niya ang ilang pares ng mga mata na nakatingin sa kanyang katawan. Hinusat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang ilang individual na nakasuot ng mahabang hoodies na sumusugod sa kanya mula sa daanan patungo sa entablado. Naging seryoso ang ekspresyon ni Regis. Nawala ang dati niyang kasabikan at lumingon siya sa makipot na daanan. Kyle, nararamdaman mo ba ang rank nila? Saglit na nag-isip si Kyle at tumingin sa kalbong lalaki na pinagpapawisan ng balde na may masakit na ekspresyon. Hindi malakas. 3, D, rango at 1, D, rango. Sa tingin ko mga normal na manggagawa sila. Parang pilit ang boses niya. Nakita niya ang dulo ng sibat na tumago sa balat ng kalbo. Gayunpaman, hindi ito sapat na malalim para patayin siya. Hindi napansin ni Regis ang salungat na ekspresyon ni Kyle at tumango ito. Sa pagkakataong iyon, dumating sa stage ang mga nagmamadaling individual, tinitigan nila si Kyle at ang kalbong lalaki ngunit imbes na atakihin si Kyle o iligtas ang kalbong lalaki ay tahimik silang humakbang palayo na may gulat na ekspresyon. Nanuyo ang lalamunan ng kalbo at nanliit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga individual na nakasuot ng hoodies. Anong ginagawa niyong lahat? Atakihin siya. Napangisi siya sa gitna ng lamig na bumabalot sa kanyang leeg. Nanlamig ang mga mata ni Kyle at ginalaw niya ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, ang dulo ng sibat ay tumagos ng 1 pulgada pa sa loob ng leeg ng kalbo at mariing itinikom ng lalaki ang kanyang bibig.
Gayunpaman, naramdaman ng lalaki na may mali kay Kyle. Kung gusto niya itong patayin, magagawa niya ito sa isang iglap dahil ramdam ng lalaki kung gaano kasira ang lamig na tumatago sa kanyang katawan. Malakas ang kabog ng kanyang puso dahil sa pangamba ngunit may kakaibang pag-iisip ang lumitaw sa kanyang isipan at minulat niya ang kanyang mga mata para tingnan si Kyle na may pagtataka ngunit nagulat na ekspresyon. Makalipas ang ilang segundo, maging si Regis at ang iba ay nataranta. Hinihintay nilang matapos ni Kyle ang lalaki pero walang nagawa si Kyle kundi ang titigan ang lalaki. Sumilay ang pag-asa sa mga mata ng kalbo habang nakatitig sa batang pilak na buhok na nakatayo sa kanyang harapan. Ngumisi siya sa loob. Nag-aalangan siya dahil hindi pa siya nakapatay ng tao. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita ngunit sa pagkakataong iyon ay marahas na ginalaw ni Kyle ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ng kalbo sa gulat nang tumama ang dulo ng sibat sa gilid ng kanyang leeg. Nanlamig ang kalahati ng kanyang leeg at sumakit sa kanyang isipan ang matinding sakit ngunit bago pa man siya makasigaw sa sakit ay nadatnan niya ang kanyang sarili na nahimete sa hindi makapaniwalang nakapinta sa kanyang mukha. Lumingon si Kyle at tumingin sa mga individual na nakasuot ng hoodies. Natarante na silang lahat nang makita si Kyle at matapos makita ang kalagayan ng kalbo ay tumalikod na sila para umalis ng stage pero bago pa sila makaalis ay pinigilan sila ni Regis na may seryosong ekspresyon. Iwanan ang mga singsing sa imbakan. Ang mga salitang Regis ay katulad ng matalas na mga arrow. Ang isa sa mga lalaking naka-hoodie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinubad ang kanyang storage ring. Nauutal siya sa nanginginig na boses. Uy! Iisa lang ang singsing. Tumanggaw si Regis at inagaw ang singsing. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay para itaboy sila. Nanginginig ang mga lalaking naka-hooded at lahat sila ay tumakbo palabas ng stage nang hindi lumilingon. Napasulyap si Kyle sa nanghihina nilang likod. Bumantong hininga siya at minasahe ang kanyang mga templo. Kahit na ilang beses na niyang naisip na pumatay ng iba. Nag-aalangan siya kapag kailangan niyang pumatay ng tao. Bukod dito, sa tuwing gusto niyang pumatay ay ginagawa niya ito nang hindi direkta o nawalan lang sila ng malay. Kahit na siya ay kinidnap ay hindi siya pumatay ng sinuman sa kanyang sarili. Lagi niyang sinisisi ang kawalan niya ng lakas para maiwasan ang paksang ito. Ito ay isang nakasisilaw na kapintasan, sa mundong ito kung saan ang malakas ay laging umaapak sa mahihina, ang kanyang pag-aatubili na pumatay ng iba ay talagang nakakabahala. Ang pagpatay sa mga halimaw ay mainam dahil sila ay mga hayop na nagbabanta sa kaligtasan ng lahat. Alam ni Kyle na kaya niyang pumatay ng libu-libong halimaw nang hindi kumikibo ngunit. Bulong niya sa kaloob-looban at ipinilig ang ulo para i-distract ang iniisip niya. Advance na tayo. Tumingin si Kyle sa makipot na daanan at nagsimulang gumalaw. Napatingin siya sa likod ni Kyle at pinagmasdan ang katawan ng kalbo. Kahit na ang kalahati ng kanyang leeg ay nagyelo, siya ay humihinga. Nagmamadali itong lumapit sa kanya at nagsimulang maglakad sa tabi niya na panay ang mga hakbang. Mahina ang boses niya pero malinaw na narinig ni Kyle. Dapat pinatay mo na siya. Hindi siya mabuting tao. Humihingal si Kyle na may seryosong ekspresyon. Sinulyapan siya nito. Nakapatay ka na ba dati? Nakagat niyo ang kanyang labi at mahinang sumagot. Hindi. Nakita ni Kyle ang kanyang kalikot na mga daliri at hindi na nagtanong pa. Sabay tingin ni Regis na naglalaro ng bagong storage ring sa likuran ni Kyle at Yu. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha at tahimik niyang isinuot ang storage ring sa isa niyang daliri na walang laman. Na may malaking ngiti, tinitigan niya ang katawan ng kalbo at tumingin kina Sinon, Neve, at Faith. Tingnan mo ang kanyang katawan. Naging pangit ang ekspresyon ni Sinon. Pakiramdam niya ay susuntukan niya ang mukha ni Regis dahil tinatrato siya na parang utusan. Ikaw ang nagbubulsa ng mga singsing. Kaya bakit kailangan nating gawin ang trabaho? Nagtaas ng kilay si Regis at nagkibit balikat. Dahil lang. Mabungang sagot nito at ngayon ay gusto na rin siyang suntukin ni Neve at Faith ngunit pinigilan nila ang kanilang pagnanasa at nagpas siyang suriin ng tahimik ang katawan ng kalbo. Isang storage ring ang nakuha sa loob ng ilang segundo ngunit bago pa man matingnan ng trio ang singsing ay inagaw ito ni Regis at isinuot sa kanyang pinky finger. Maganda, dalawang singsing na lang para matakpan ang huling dalawang daliri kung walang laman. Tumanggaw si Regis na may kasiyahang ekspresyon at tumakbo sa likuran ni Kyle at Yu nang hindi inalintana ang nakamamatay na mga titig na sina Sinon, Neve, at Faith ay naiinip sa kanyang katawan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.